Greetings, my name is Aaron John Lumlumbang. This is my daily devotion for today. This is based upon the video series of Pastor Russell Campus 365 Daily Devotion. And our topic for today is Solus Christus, Christ alone. Our scripture is Timothy chapter 2, verse 5. For there is one God and one mediator between God and mankind, the man, Christ Jesus. Our first teaching, or enumerated teaching, is Jesus is exclusive. There is no other mediator. So, tignan natin yung Jesus is exclusive. Titignan natin yung in the sense na iisa lang siya. Pag sinasabi mong exclusive, nag-iisa. No? No other. So, exclusive interview, exclusive. So, excluded lahat ng bagay except for this. No? Exclusive. So, hindi maaaring dagdagan, wala nang iba. Wala nang iba pa. So, Jesus is the mediator and there is no one else. Madalas yung nangyari kasi noon, o hanggang ngayon, yung nangyari is ginagamit, or yung mga tao, ginagamit nila yung mga santo, mga pare, mga pastor, para pagdasalan sila, or pwede rin si Mama Mary, para pinagdadasalan nila, or nagdadasal sila sa kanila, para pumunta kay Hesus Kristo yung mga dasal nila, para pumunta sa Diyos, no? So, nadadagdagan ng isa pang mediator, no? So, hindi lang nadadagdagan, minsan, pag nadadagdagan, siyempre, yun yung unang nilalapitan, no? Kasi naniniwala sila baka yun yung mas lalo di makakatanggi si Jesus na para ipalapit sa ama niya na yung nangyari kasi ginagawa nilang basehan yung verse na kung saan si Mary ay si Mary ay lumapit ka sa Panginoon natin at naghingi ng na sana tulungan yung couple, no? Yung sa wine na bigyan siya na pakinggan, hindi naman pakinggan, more like bigyan sila ng konting tulong o bigyan sila ng konting tulong. Syempre, ginawa ng Panginoon natin, pero hindi yun yung pinaka nagiging proseso, sistema na dapat sinusod natin na paano tayo magdasal, sino ang pinupuntahan natin. Dahil yung pinakatotoo at yung problema natin, di ba, is naniniwala tayong or naniniwala mga tao noon na kailangan mong lapitan yung mga santo, yung mga people, priests, Mama Mary, para sila ang magiging, mas kasi mas magaling, mas malapit sila sa Diyos, or mas naniniwala mas malapit sila sa Diyos, mas may pwede rin mas may kapit, mas maganda yung pagbigay nila ng reasoning kung bakit kailangan mo yung blessing na yun. Sa ganun, hindi naman talaga dapat dahil there's only one mediator, no? But the truth is, there's only one mediator na si Yesu Cristo lang talaga. So, diretso ka na sa Diyos. No? Wala nang iba. Hindi mo na kailangan magdasal kahit kanino. Hindi mo na magsabi na kung ano. Hindi mo na kailangan lapitan yung church. Yun yung nangyayari. Na kailangan talagang nandun ka sa church mismo, nandun ka sa isang area mismo para malapitan mo yung Panginoon. Pero, it is now, you can now talk to God through Jesus Christ directly. Siya na yung mediator, no? Through His name, through what He's done for us. Yun ang intindihan. So Jesus inclusive, there is no other Savior. So, maganda ito, no? Exclusive and inclusive. So, may mga dalawang aspeto na exclusive in the sense na siya lang talaga yung lalapitan, no? So, also inclusive in the sense na there is no other Savior, no? Walang iba. Tanging siya lang. So, tanging siya lang yung mediator, tanging siya lang rin yung tagaligtas. Pero, inclusive in the sense na walang pinipili ang Panginoon sa sino yung lalapit sa Kanya. So, siya lang ang nakakaligtas, pero kahit sino ang pwedeng lumapit sa Kanya. No? Lahat ay pwedeng lumapit. So, anyone can be saved. So, for everyone, walang pinipili, Gentile or not. No? So, Jesus is the only Savior that we can approach. Yun yung exclusive part talaga. Siya lang nag-iisa, tanging nag-iisa, yun lang. Hindi na nadagdagan. And only He can grant us salvation. Inclusive that everyone can access this salvation. Okay. Lastly, Jesus is invasive, there is no other Lord. So, kagaya ng sinabi ni Pastor Russell, kaso madalas nagiging negative yung connotation, yung nagiging konotasyon pag naririnig natin yung invasive or intrusive na syempre, ibig sabihin, basta nanghihimasok, o intrusive meaning it is unwelcome, no? Pero tuloy pa rin siya. Sa ganun, yung negative terminology nagiging positive yan pagdating kay Hesus Kristo. Bakit?
Kasi yung ginagawa ni Yesu Kristo is pag ginawa mo na siyang Lord, no? Na nangyayari is, ang pag ginawa mong Panginoon, si Yesu Kristo, lahat ng aspeto ng buhay mo, lahat ng mga parte ng buhay mo, sinasakupan na niya. Kinukuha na niya. Nagiging sa Kanya. Sa ganun, walang maiiwan na isang kwarto, walang iiwan na isang lugar, isang espasyo sa iyong mundo, sariling mundo, o aspeto ng buhay, na hindi niya na yung sasabi mong wag kang pumasok dito, Jesus, wag kang pumasok dito, wag mong galaw ng gamit dito. Bawal yun. If kung ano man ang area na yun, papasukan niya yun, at kailangan niyang ibahin. No? Basically, there will be no room left unturned, no? So, no area will be left alone, and through Him, siya rin ang mag-iiba nun. He will take over everything and change us for the better. So, kasama na yun, ano yung mga aspects, friendship, work, relationship, career, yung mga problema, mga bagay na gusto natin, siya yung mag-reign sovereign, reign supreme sa mga ganun. At siya rin yung magbabago para patungo tayo sa kabutihan, no? Hindi sa kapamahawakan. So, yun lamang. Salamat sa pakikinig and mabuhay.